Kamusta po? Hello pong muli. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po mga katambay dito po sa ating Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po natin ang walang kamatayang impeachment na niluluto nila kay Vice President Sara Duterte. Ito po. Ngayon po, siyempre po, naguhugas kamay po ang mga congressman. Ang Kamara, naguhugas kamay mga katambay. At talagang hinamon pa ang ating Vice President na pangalanan daw ang sinasabing mga representative na sinasabing may niluluto nga po sa Kamara. Pero dito naman po sa kabilang departamento mga tambay, ang Senado naman po, meron din naman po sinabi ang Senate President na ang kanyang mga senador ay wag na wag daw makikisawsaw dito po sa sinasabing impeachment ng Vice President Sara Duterte. Ito po, unahin po natin ang Vice President. Pakinggan po natin dito sa UNTV, mga tambay. Kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Mula ng nakaraang linggo hanggang ngayon ay itinatanggi ng ilang miyembro ng liderato sa Kamara ang alingas-ngas ng impeachment efforts laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit naninindigan ng pangalawang Pangulo na may ganitong hakbang laban sa kanya sa House of Representatives. Batay-an niya ito sa impormasyong natatanggap niya mismo sa mga kaibigan niya sa Kamara. Bunsod nito, hinamon na ng ilang House lawmakers si VP Duterte na pangalanan ang source ng kanyang impormasyon. Siguro, i-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niyang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang impormasyon mula sa grapevine. But dito po sa House of Representatives, wala naman pong ganun na napag-uusapan. Kasi ang hirap nung may magre-report pero walang basehan at pagkatapos dun nakafocus tayo. Kung sino man yung mga nag-iintriga, sana sabihin kung sino-sino sila para malaman natin kung ito ba ay may vested interest, ito ba ay tila linilin lang yung ating Vice Presidente o ito ba ay gusto lang ng fireworks dahil walang magawa sa buhay. Ayon naman sa ibang mambabatas, abala sila sa Ayan mga tambay nakita natin, pumuputak po mga congressman, mga katambay. Ito naman po, sunod natin yung sinabi naman po sa Senado. Pinayuhan ni Senate President Francis Escudero ang mga kapwa-senador na iwasang pag-usapan ang posibleng impeachment kay Vice President Sara Duterte hanggat hindi ito nakararating sa Senado. Ayon kay Senator Escudero, sa ngayon ay walang anumang pag-uusap sa kanilang hanay kaugnay sa usapin. Sakali naman anyang magkaroon, agad niya itong kikitilin dahil hindi akma para sa kanila na talakayin ito sa ngayon dahil sila rin ang uupong juror sakaling magtagumpay ito sa Kamara. Hindi ako pwedeng magsalita niyan. At nais ko rin paalalahanan na aming mga kasamahan sa Senado na huwag magsalita kaugnay sa anumang kwento, chismis o sa pinang-impeachment. Dahil ayon sa batas, posibleng makarating yan sa Senado. At hindi magandang pinapanguna ng sinumang miyembro ng Senado ang anumang usapin o impeachment na maaaring makarating sa aming mga lamesa, tanggapan at institusyon. Yan po mga tambay, iba naman po ang sinasabi po ng Senate President mga tambay. Kasi sa talaga ang pinali po niyan, yung impeachment, sa Senado. Sa Senado po i-hearing po yan mga tambay, ang mga senador. Siyempre po, isa-save mo muna sarili mo, di ba? Na hindi pa napag-uusapan yan at hindi ika nga naman matutuloy yan kung sakali man. Siyempre, wala pa Di ba? Wala pa. Di ba? Ibig sabihin, hindi pa alam kung magkano yata di umano para matuloy yan. Kasi may mga lagayan yan dahil kasama po sa sinasabi ng BP Sara natin yan na yung sinasabing kapangyarihan pagka talaga greedy ka rito na ayaw mo na mawala sa'yo, magagamit yan. Komento ni Kamanong, magagamit ang malaking pera dyan, mga katambay, para po sa sinasabing hindi panunuhol o panunuhol, mga katambay, para lang dyan sa impeachment.
Ito po, hinamo naman po ng mga congressman, di ba? Sinabi po ng ating Vice President na totoo po yun, hindi naman lahat ng congressman o representative nakukuha po na hawakan sa ilong ng kamara, lalo po ng speaker ng kamara. 300 plus po yan. Siyak na meron po dyan na may konsensya pa sa kanilang mga puso sa nangyayari po sa loob ng kamara. At yan pong mga congressman na yan na matitino pa, talagang magsasalita yan, lalo kung nakikita nila ang nangyayari po sa kamara na talagang hindi na ron sa pagtugon dapat ng kamara doon sa mga sinasabing mas kailangan mga paggawa dito po sa ating mga kababayan, lalo-lalo po mga programa na dapat tayo naikinabang. Ano pakinabang natin sa politika? Mga tamay, puro pamumulitika ang ginagawa nila. May napapakinabang po ba dyan taxpayer? Ang mga issue nila na pinag-uusapan dyan? Mapapababa ba niya ng mga bilihin man lang natin kahit papaano? Mapapataas ba niya ng sweldo natin, manggagawa kahit papaano sa ginagawa nila pamumulitika? Di ba? Mapapababa rin ba kuryente niyan? Tubig? Pati yung gasol? Di ba? Pamasahe? Hindi Sila lang ang makikinabang dyan sa pamumulitika dahil power po yan. Di ba mga tambay? Saka hindi naman po tanga ang Vice President para sabihin sa inyo kung sino yung mga kaibigan niya na talagang meron pa silang mga nagtitiwalang mga congressman sa kanila, sa mga Duterte. Ano palagay niyo sa Vice President? Napakahinang klaseng abogado at Vice President para sabihin sa inyo kung sino yung mga representative o congressman. Di nagipit yun. Gigipitin ng kamara yon. Komento ni Kakamanong, magigipit yun, lalo sa sinasabing budget. Di ba? Masyado maagrabyado mga distrito nun. Kung ano man na nasasakupan itong mga congressman na nagsasabi na ganito ang nangyayari sa loob ng kamara. Usap-usapan. May nilulutong impeachment sa'yo, Vice President. Di ba? Hindi naman tanga ang Vice President para ibunyag yan. Dahil alam niya ang liderato ngayon ng kamara gumagamit di umano ng pangaharas laban dito sa mga sinasabing threat sa kanilang mga ambisyon. Di ba? Ambisyon politikal. Di ba? Tingnan nyo, magkaiba po ang statement. Samantalang sa Senado, ang speaker, pinagbabawalan po ang kanyang mga kasamang senador. Ang Senate President, i-correct ko lang, sa Senado, ang Senate President, pinagbabawalan ng kanyang mga kasamahang senador na huwag makisawsaw dito sa ginagawang issue sa Kamara. Dahil sa kanila rin naman kasi babagsak yan. Sila rin ang tatayong mga juro diyan, di ba? Sila ang mag-iimbestiga, sila rin ang hahatol ang mga 24 na senador, di ba? Tatayong huwes po yan. Kamukha po nung nakita po natin noong mga panahon ni Erap Estrada, di ba, sa Senado. Diyan po yung mga impeachment, si CJ Corona, diyan din yung impeachment, di ba? At yung sinasabing isa pa na babae na sa Supreme Court, di ba? Sereno, I think Sereno, di ba? Marami pang mga sa panahon po nung mga nakaraan. Meron na po talaga mga na-impeach, di ba? Kaya po, dito po, nakita nyo po, ang kulay ng mga politiko sa Senado at sa Kamara, di ba? Putak ng putak, mga katambay. Alam naman natin, pag ang isang manok, pagka pumutak, ibig sabihin, malaki-laki ang karga, may bumabagsak, mga katambay. Una-una, di ba? Nangingitlog ito. Di ba? Ito pong mga ito, putak ng putak. Sino paniniwalaan din natin? Uulitin ni Kamanong, di ba? Sino paniniwalaan nyo, mga katambay? Ang Vice President na hindi nila mahanapan ng korupsyon sa budget, sa confidential fund, at sa mga proyekto na ginagawa nito. Samantalang yung ahensya nila, ang Senado at ang Kamara, ano sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa dalawang ahensya na yan, mga katambay? Pinaka-corrupt, pinaka-rotten na konstitusyon yung dalawang yan. Di ba? Dahil unang-una, ayaw magbukas ng libro. Ayaw na rin nila pag-usapan yung libro na yan, na open the book, kung paano nila ginagastos ang kanilang mga pondo. At yung mga resibo nila, nasaan yung mga resibo?
ng mga proyekto nila taon-taon. Di ba? At yung sinasabing hirap na hirap i-audit ng COA yan. Dahil nga may special po sila na power na hindi sila basta-basta pwedeng i-audit ng COA, mga katambay. Tapos sino paniniwalaan natin, mga katambay? Ang Vice President na open ang libro, open lahat ng budget sa kanila, samantalang sila hindi natin makita ang open ng libro nila, lagi nakasara, nakalak pa. Yung dalawang ahensya, di ba? Ang Kamara at Senado, hindi natin alam mga proyekto niyan. Never. Tapos ngayon, i-impeach nyo. Alam ng Vice President yan. May nakakarating sa kanya. Kahit sa Senado, hindi lahat ng senador ay nakukuha ng bagong Pilipinas. Hindi lahat ay nababayaran. Di umano, mga katambay. At ganun din sa Kamara. Yan, 300 plus na yan. Kasama ang party list. Hindi po lahat dyan ay nababayaran. Meron pa rin po dyan pangilan-ingilan na makabayan, makapilipino, makabansa, di ba? May takot pa sa Diyos, di ba? Kaya hindi lahat nahahawakan sa leeg ng speaker, di ba? Tapos itong mga nahahawakan sa leeg, di umano, ng mga congressman, na mga tagapagtanggol ng Kamara, talagang nililinis nila ang ahensya ng Kamara na kala mong mga kulay puti, mga tamay, kulay puti. Pero mahirap din pagkatiwalaan misa ng puti. Dahil ito po ay nagiging code. Pag sinabing puti, white shirt, alam na natin yon dahil ginagamit din po ang kulay puti sa droga, sa cocaine. Yung white shirt code. Kaya mahirap din po yung laging sinasabi nagpapakalinis ang Kamara na parang kulay puti. Walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng anuman. Di ba? Mas paniniwalaan ni Kamanong ang sinasabi ng isang Vice President, mga katambay. Kaysa po, kasi wala pong lumalabas na issue sa opisina ng Vice President na pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno at pinaka-rotten ang opisina ng Vice President. Maliban po dito sa Kamara at sa Senado. Di ba? Pinaka-worst na konstitusyon ang dalawang ahensya, mga katambay. Di ba? Dahil yan pinatotohanan ni dating Pangulong Duterte yan. Yan. At hinahamon lahat yan. Yung magagaling at magigiting at kapitagang mga mambabatas. Yung dalawang ahensya na yan. Senado at Kamara. Di ba? Pero mga tikom ang bibig niyan, mga tamay. Tikom. Kaya si Vice President pa hamunin nyo na ibulgar sa inyo. Hindi hudas ang ating Vice President. Pero kung talagang kailangan na sabihin ng Vice President yan, mag-intay lang kayo. Dahil nagagalit na ang Agila ng Mindanao. Dahil sa ginagawa niyong, sinasabing korupsyon, pamumulitika, may kasamang political harassment, lalong-lalo sa pamilya Duterte. Hindi nyo na sila tinantanan. Pagkatapos nyong ibudulin, binudol nyo ang Vice President, tapos ang iginanti nyo, utang na loob ang ginanti nyo. Dapat utang na loob ang ibinigay nyo sa isang Vice President na nagpanalo sa mga amo-amo nyo, di umano, sa mga boss-boss nyo. Di ba? Ang iginante, political harassment, tamnan ng napakaraming issue. Pati pamimigay sa mga bata, tulong sa mga kabataan, pinupolitical pa rin, mga tambay. Ibang klase po ang mga ito. Pati yung mga sinasabing nasa party list na representative na meron ng kaso, convicted na, kasama pa rin sa namumulitika sa ating Vice President. Kaya yung sinasabi ni Kamanong, bilog po ang gulong. Ang gulong po. Ngayon po, pinupolitical harassment nyo ang mga Duterte, nilalagay nyo sa ilalim. Darating ang panahon, gugulong yung gulong nyo na kayo ang may control. Control nyo yan Control nyo, hindi forever yan. Yan po talagang gugulong yan. Baka dumating naman na isang araw, kayo naman yung nasa ilalim. Pero alam natin ang politika sa ating bansa. Diba? Ang mga politiko sa ating bansa ay wala kang aasahang sinasabing trust. Diba? Hindi mo sila mapagkakatiwalaan na sila'y sayo ang tiwala. Mahirap pagkatiwalaan, lalo sa politika, ang mga politiko.
ang mga politiko, komento ni Kamanong kung saan papabor sila, yung makikinabang sila, doon sila. Nakita niyo po, baliktarin. Walang prinsipyo ang mga politiko sa ating bansa. Komento ni Kamanong, mabibilang mo lang sa daliri ng ating kamay ang mga may prinsipyo na mga politiko sa ating bansa, mga tambay. Kasi yung mga yumayaw-yaw na yan, yung mga tumitira, mga namumulitika kay Vice President at sa dating Pangulong Duterte, yan din yung nakadikit. Talagang hindi nila tinantanan ang sinasabing mapalapit sa pamilya Duterte nung ito'y Pangulo, ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Sila rin yun. Di ba? Dahil nga, maiipit din sila. Kaya lang, kagandahan kay dating Pangulong Duterte, nababantayan niya ang mga proyekto ng mga sinasabing probinsya, mga distrito. Nakikita niya, naka-hands-on siya sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya itong mga sinasabing mga mambabatas, mga sinasabing nasa kamara, hirap na hirap silang mangurap at sinasabi di umano, yung sinasabing mga extraordinary, masisilip at masisilip ni dating Pangulong Duterte yun. Yung mga sinasabing extraordinary. Malabo po sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po kasi, sabi ng ating mga kababayan at ng mga lalo ng Vice President, talagang sagana. Halos wala ng proyekto. Iilan-ilan na lang mga proyekto natin ngayon, mga katambay. Hindi na yung talagang build better more, mga katambay. Kasi ang binibuild po ng Kamara ngayon at Senado, patalsikin, tanggalin sa politika ang mga Duterte. Yan po ang binibuild nila ngayon sa komento ni Kamanong. Kaya ngayon, malilintikan na kayo ngayon sa Agila ng Mindanao, mga katambay. Ang Agila ng Mindanao, napuno na po yan dahil nga nabudol nyo siya. Magmula po sa presidente, sa kapatid na si Senadora Amy Marcos, at siyempre po sa mga Romualdez, mga Araneta na nagtulong-tulong na magkaroon ng unit team, lahat po ay binudol at nakatikim ng pambubudol ang ating Vice President. Ngayon, mag-isa na lang siya halos at mangilan-ngilan na lang ang sumusuporta at hindi pa umaalis yung tiwala ng mga pailan-ilan mga kongresista sa Kamara. Sa Senado, mayroon pa ilan-ilan. At least kahit papaano na sila ay naduduwag at talagang hindi vocal na talagang sinasabi nila suportado at sumusuporta sila sa mga Duterte dahil nga may takot. Dahil mga politiko rin po yan, mga politiko na kailangan din po nilang gampanan at makakuha ng budget. Alam naman natin ang budget ng isang halal ng bayan ay nanggagaling sa Kamara ang computation at ang sinasabing pirma na ito'y makakalusot na yung budget mo ay hindi maiipit. Kaya napaka-powerful po ng Kamara, mga katambay. Lalo sa budget. Kontrolado nila. Pero sana dumating ang panahon na mai-open din natin ang libro ng dalawang departamento na ito, ang Senado at Kamara, para malaman din natin na hinahawakan pondo nito, budget. Dahil nagiging masyadong pagdating sa kaperahan ay nagiging hari po, kontrolado po nila ang numero ng pera, kung sino ang bibigyan nila ng malaki, kung sino babawasan nila ng malaki, at kung sino ang ayaw nilang bigyan at parang gustong gawin zero ang budget ng isang opisina ng gobyerno. Nakakalungkot lang, mga katambay. Kaya ang masasabi ni Kamanong dito po sa mga congressman at sa mga senador, good luck sa inyo. Araw nyo ngayon. May araw din para sa inyo pagka ang Agila na ang nakapwesto. Di ba? Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po, mga katambay, sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. At sa mga nagla-like, share, and subscribe, at sa mga nagko-comment, maraming salamat po, mga katambay. Muli po sa ulitin, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.